yung nanahimik sa buong buwan ng September, yung bang nagmasid lang, yung bang nakinig lang at tinimbang ang magkabilang panig, bukas, October 1, dapat marinig na namin ang tinig ninyo. Oo, sa isang digmaan dyan, sa isang sa labanan ng tama at mali, hindi ka pwedeng manahimik eh. Ganun ba? Kasi kung naglalaban ng tama at mali at nasa gitna ka, anong tawag sa'yo? Malahininga. Di ba? Tama at mali na nga eh. Dapat, pero sabi nung senador, ang isa daw maingay para bagang nagpapanggap na kulturan, marunong, magaling. Pero ang totoo, walang laman. Walang empty yun di ba? Empty can. Kasunod din yan nung mga ang tubig na malalim ay tahimik. Oo nga naman. Ang tubig na mababaw, malagaslas yan, ano? ay maingay. Oo. Pero mga kababayan, yan ay tama kung ilog. At yan ay tama kung lata. Ganon? Pero kung yan ay salita ng isang tao, pakikinggan muna. Para malaman mo kung may laman o walang laman. Kung may punto nga ba, wala. Hindi sa bawat pagkakataon na ituturing mo na ilog at lata yan. Na basta nag-ingay, ay nako, maingay yan. Ibig pa sabihin nito, mananahimik na lang tayo lahat. Dahil ayaw nating maging walang laman na lata o tayo mababaw na ilog. Hindi po pwede. May pasaring. Sana ba yun? Teka lang, ha? Hindi po pwede na alam natin ang tama, mananahimik tayo. At hahayaan natin na manaigang kamalian, di ba? Dahil lang sa takot natin na masabihing tayo mababaw. Dahil mayroong kasabihan na ang mababaw na ilog ay maingay, mananahimik tayo. Hindi po ganon. Ayun. Di ba? Ano bang sabi, Jen? May kasabihan na ang pinakamaingay ang siyang pinakamahina. Yun. Hindi naman tinukoy na Senator Ping kung sino yung kanyang tinutukoy, pero nagpahiwatig na siya, nagpahiwatig siya na isa daw po itong lalaki. Lalaki. Kala ko lalaki pa. Baka lalaki. Kala ko lalaki. Ayon po sa kanya, pinakamabuting paraan para hanapin ang ganitong uri ng tao ay wag lang itong bigyan ng atensyon at hayaang tumayo sa isang bakanteng plataforma, vacant platform. Ayan. The loudest one in the room is the weakest. Meron pang nauna yan eh. Meron pa ba? Mas nauna pa yan dyan eh. Yung, ang sabi niya dyan yung silence daw. Ang pinakamabisang reaction sa isang walang kakwenta-kwentang bagay daw. Ganon. Yun. Marami ang nag-ingay kahapon sa Senado. Ako naman, hindi ko masabing... kasi ang naging hinuha agad nila, Nelson, para bagang pinatutungkol agad kay Senador Marcoleta yung mga papyaw na yan. Yung mga pasaring. It doesn't matter, Jen. Kung sino. Dahil lang nangyari lang kahapon, ay binanggit ang pangalan ni Speaker Romualdez. Yun lang ang matunog kahapon. Yun na nga. At pagka ikaw ay nanahimik, pag narinig mo yung pangalan na yun, baka mapagbintangan kang, ikaw ba ay isa sa mga sumusunod sa kautusan na those shall not mention thy name? For Biden? For Biden name? Di ba? At alam mo naman dyan, di ba? Kung atin pong papakinggan yung talumpati ni Senador Rodante Marcoleta kahapon, ay sinabi niya na nalilihis po yung ating investigasyon. Pero sabi ko nga, Nelson, bago tayo pumunta sa bagay na yan, parang ilan yung nagsalita kahapon na nag-ingay din naman eh. Hindi na naman di ba? Hindi lang si Senador Marcoleta. Kaya ako, sabi ko nga doon sa mga reporter sa Senado, wala naman sinabing pangalan eh. Ba't kayo? Baka naman kayo lang ang nagsabing ang pinatutungkol, pinasasaringan, ay si Senador Marcoleta. Ako naman, sa aking panig. Siya nga ang tinutukoy. Ganun ba? Dahil siya naman, tinan mo compared kay Senador Chis Escudero, nagsalita rin kahapon. Ang kanyang binanggit ay tungkol kay Speaker Romualdez eh. Ang mas maraming binanggit na tungkol sa Blue Ribbon Committee at sa takbo nito, si Senador Rodante Marcoleta. At meron ka pang, may sabi pa siya na tungkol sa bakit yung
ang pagka ang testigo nagbabanggit ng Speaker Romualdez, ay sa halip na imbestigahan mo yung sinasabi, ang iimbestigahan mo yung nagsasalita. Yun na nga. Tinitingnan ng kredibilidad. Oo. Hindi kasi dati, kaya ko naman nasabi yun, Nelson. Naalala mo dati ang ating Senate President na nagsalita. Yung isang investigador anya at isang, magaling na investigador at saka hindi naman ang sinasabing ikaw yun. Wala naman ang sinabing pangalan eh. Di ba yun ang kanyang pinupunto? Ibang tao naman yun eh, hindi naman kayo eh. Yun ang kanya namang kinakatwiran sa bagay. Ako naman, may benefit of the doubt. Ganun baka ba? naman, bakit naman please? Ay, Eto yan, Diba? Jen, ha? Eto na. Dito na tayo sa sinasabi niyang silence. Pero ano ba yung una niyang sinabi? May una siyang pinost dyan ha, Jen? Di ko nakita eh, kasi ang nakita ko yan lang yung Oo, kasi yung pangalawa na yan, yung mahaba na ito, ganon. tungkol sa pinakamaingay. May una dyan. Akala ko yung kanta ng yan, Scorpions, di ba? Oo. The Sound of Silence. Scorpion. The Sound of Silence. Hindi ba yan? Hindi. Ano ba ang sound ng silence? Hilik. Ito. Ito yung una niya, ha? A wise man once taught me, the best response to nonsense is silence. Yan. Kung nonsense. Oo. Pero kung problema, kapag nasukol ka, mahirap din naman magsalita. Ito nga yan. Kung nonsense, okay, tama yung silence. Paano kung ikaw ay inaakusahan na? Nasusukol ka na, no? Halimbawa, wag na natin sabing nasusukol. Halimbawa, sinasabing nililihis mo yung investigasyon eh. Kapag ka binanggit ng Speaker Romualdez, bigla mong ang topic ay doon na sa testigo, hindi na doon sa testimonya. Kapag ka nanahimik ka ba doon, ano ang implikasyon kung ang pag-uusapan ay batas? Yan ang problema. Mabigat nga ang labanan Kasi dyan. sinabi mo, silence is a wise man once taught me, the best response to nonsense is silence. Paano kung inaakusahan ka na hindi tama yung ginagawang investigasyon at nanahimik ka, anong implication nun? Silence means yes. Meron naman, guilty naman yan. Meron dyan. Meron pala nakasaad na Section 33, Rule 133, 130 ng 2019 Revised Rules on Evidence. Tumisita sa tayo ngayon ng Rules of Evidence. Siyempre naman. Kasi kailangan, sabi nga nung isang mambabatas, you can bend the law. Diba? Kung we can bend the law, binawi na niya. Mas maganda nang sundin natin ang law, di ba? Binawi na niya. Ayan, a wise man once taught me the best response to nonsense is silence. Ayun. Ang problema niyan, paano kung hindi nonsense? Paano kung inaatake ka? Paano kung ikaw ay pinagbibintangan? Pagka nanahimik ka, ibig sabihin yan, inaamin mo dyan. Batay sa Revised Rules on Evidence. Yun na nga. Ang tawag po dyan ay ang principle ng admission by silence. Ibig sabihin, narinig mo. Yung paratang, nandyan ka. May pagkakataon kang magsalita. May pagkakataong sabihin, hindi po yan totoo. Gusto ko lang po sabihin na hindi huda. Itinatanggi ko po yan. At nanahimik ka, dyan pumapasok yung admission. Ayun. Para mo sinabing tama po kayo. Tama ka. At tapos magpo-post ka pa niyan ng a wise man taught me. Mukhang hindi wise man yung nagturo sa'yo niyan. May mga punto din naman na kung talaga dapat manahimik. Kapag ka sinasabi talaga na wala namang kawawaan. Walang kawawaan. Tumahimik ka na lang pala kaysa naman magsalita at mag-trigger pa ng kakangawayon. Totoo yun. Ang problema, wala bang basihan yung mga nabanggit kahapon? Nonsense ba yun? Nonsense ba yun? Hindi ba yun nangyari? Sa mata ba ng publiko, ay tama yung ginagawa ninyo? Hindi ba kayo nagtitingin ng mga hindi nyo ba dinadama ang pulso ng bayan ngayon? Hindi mo na pwede sabihin, A1. Hindi ba? Hindi pwedeng A1 yun eh. Hindi pwedeng tahimik din. Ang problema, pagka nagmatigas kayo sa issue na ito, ito na yung dahilan ng inyong pagbagsak din. Pagkalugmok ba yan? Pagkalugmok na ito. Ganon. Kasi yan ang nakikita natin sa iba dyan. Yung bang, anong tawag doon? Denial, parang... Denial.
Parang itinatanggi, parang hindi ka makapaniwala na nangyayari ito. Denial syndrome? Oo, Ganun parang ba? gano'n. Parang sinasabi mo, hindi. Parang hindi naman. Tama yung ginagawa ko. Gusto ng tao yung ginagawa ko. Tama lang. Ayun nga, denial syndrome ngayon. Yan hindi niya matanggap na nangyayari pala yung mga bagay. Pero yun talaga nangyayari pala. Kasi, tingnan mo naman. Tingnan nyo po, pagka kayo ang nag-post, social media lang muna. Social media. At tiningnan mo yung mga comments, kahit sa page, kahit sa sino mag-post niyan, kahit anong dyaryo, makikita mo. Yung reaction, baliktad eh. Makikita mo yung reaction. Tapos, i-click mo yung mga profile dyan, kung totoong tao ang mga ito. Tingnan mo, suriin mo kung ito ba'y gawa-gawang profile lang o totoong tao. Makikita mo mga totoong tao. Karamihan, totoong tao. Yes. Pero kapag kami sumang-ayaw ng konti, dinumero eh. Ayun. Tapos lock profile. Walang yung bang yung makikisaw-saw lang. Tapos ang friends niya, 3, 4, 5. At sila rin yung nagko-comment. Halata mo eh. Kahit sa YouTube, dinumero ang pangalan. Di ba? Alam mo kung walang mag-a-advise sa kanila, yung talagang honest advice, masisira ang political career ng mga ito. No? Sayang. Well, ako isa sa mga nanghihinayang talaga kung ang pag-uusapan natin. Alam mo, yung Senator Ping Lacson, presidential talaga yan. Noon pa. Ano ha? Ganun nga lang talaga nangyayari. Yun ang ayun ang pulso ng taong bayan. So, hanggang doon na lang ata. Pero sana, makabawi-bawi ngayon, panahon ito. Pero mukhang hindi rin, Mukhang napipigilan. Hindi natin alam kung bakit Mukhang bumawi na siya, Jen. Ganun ba? Bumawi. May latest ba ngayon? May latest. Hinahanap, tumitingin ako social media kanina, parang... Kasi di ba noong isang araw, ang sabi niya ay, iimbitahan ba si... Dapat din kahapon, di ba? Yes. Sinabi rin ni Senator Marcoleta na, bakit kapag ang ipapatawag, Saldico, iimbitahan natin, may parliamentary courtesy. Di ba? Yes. Baka may part pa tayo yun na natitira, baka para maiparinig uli natin. Yung parliamentary courtesy, samantalang ang pinag-uusapan yan, napakalaking issue. Yes. Samantala, pwede namang imbitahan yan. Invitation lang, hindi naman isabina Kaya lang sabi nga ni Senator Lacson, hindi natin pwede imbitahan. Bumawi na siya dyan ngayon, Jen. Ganon. Na siya. Bakit dati naman siya, minsan may mga ganon, di ba? Pagka nare-realize na nakalipas sa isang araw, mukhang may punto ka naman pala, sir. Di sige, sundin natin yung gusto. Pero ngayon, meron ngayon na ata iimbitahan na. Hindi lang si Saldico, Jen. Yes. Hindi lang si Saldico. Kahit na siya ay hindi na mambabatas, ha? Alam mo ba kung sino pa ang iimbitahan? Iimbitahan ang dating speaker. Eto. Yes. Pakinggan natin. Senador Panfilo Lacson. Sige nga. Sa susunod na pagdinig, kung magkakaroon kami ng pagdinig, papadala na namin siya ng invitation letter doon sa kanyang address. Now, alam naman natin nasa abroad siya, so hindi yung sisipot. Pag hindi siya dumating, papadala namin ng subpoena, at pag hindi sumipot, may show cause order. Pag hindi satisfactory ang kanyang show cause order, ipapakontempt namin siya at pa-issue namin siya ng warrant of arrest. Ngayon, kay Speaker Romualdez, kasi nga nabanggit na yung pangalan niya, well, pwede ko i-course yung aming invitation kay Speaker Bogie D. Hindi namin ipapadalang diretso kay dating Speaker Romualdez. Yun ang tinatawag na interparliamentary courtesy na hindi maintindihan ng iba naming kasama. Ang interparliamentary courtesy, according dito, doon sa institusyon na nirepresenta ng individual congressman. Hinihintay kasi akong bagong development na kasi pwedeng merong mga panibagong mga issues o kaya bagong discovery, ika nga, na makakatulong pa sa pagdinig ng... yun ang inintay ko, kaya hindi ako mapag-set pa ng definite date kasi may mga gano'n na. At pagka na-develop yon at kompleto yon, tatawag lang ng pagdinig and rest assured, pa-issuean ko na ng invitation si ex-congressman Saldico. Ayun. So meron pa palang Sir Nelson, may gapangan pa palang nangyayari ngayon. May gapangan na nangyayari. Naghihintay ng development? Ano ba hinihintay na development niya? Di sa isang palasak na salita, sa usapang kanto yan, may ginagapang pa kami. Ayun kaya ay magpapabigat dun sa inaakusahan? O ito ay babaligtad dun sa
Ay, abangan ng mga abangan ng bilang isang pulis, alam naman ng mga pulis yan eh. Kung sino ang credible at saka incredible witness. Kaya lang pagka ganun, Jen, naghihintay ka ng testigo para dun sa akusado o dun sa inaakusahan, para ba inamin mong di ba? Para ba inamin mong Baka kasi may magsalita against Gutesa. Ayun nga. Bakit yun hinihintay mo? Di ba? Well, akala ko ba tinutunto natin kung sino ang... Hindi dapat ituloy nyo na ituloy? Kasi, totoo naman, Nelson, sa kabilang banda, kung titingnan natin ang sitwasyon, nalilihis naman talaga. Kasi ang layunin talaga natin yan, resolbahin yung flood control anomaly. Ngayon, nagsanga-sanga siya saan na napupunta. Di ba? Imbestigahan mo yung nagsasalita, yung testigo. Malilihis nga tayo. Yung bang SunWest, natanong nyo na dyan? Mukhang tahimik na tahimik pa sila ngayon. Natanong nyo na ba yung iba, yung 15? Si Kirante na unang humarap dyan. Umamin din na ang dami niyang proyekto. Nakausap nyo na ba? Meron namang... Kasi sabi ng Pangulo, 15 lahat eh, di ba? Nga. Pero out of 15, parang Sims, ano pa ba isa? Yung dalawa lang. Sims yung tatlo. Si Wawaw, si Sims, at yung Diskaya. Sila lang. Ganun ba? Di ba? Nanonood tayo. Wala namang ibang kontratista. Hindi, yung kaso na pumalpak pa atay, babae. Yung sa Si Mina Mina Jose. Wala pa palang yan. Mukhang sabit. Kumbaga, nasabit lang sa issue. Kaya nga. Di ba? Oo. Pagka ho ganon, halatang-halata naman, di ba? Pagka sinabi mo, hindi muna tayo mag-iimbestiga kasi hihintay pa natin yung iba. Anong hinihintay nyo? Yung mga iba, hindi nyo pa natatanong eh. Nako. So, ano tayo? Wala pa schedule ngayon. Hinihintay pa nga yung Kasi ang balita ko, baka sabi Thursday daw eh. Hinihintay. Thursday. Hinihintay pa yung magpapasinungaling kay Gutesa. Baka naman magpapatibay naman. Dapat gano'n. Dapat. Pero ako, Jen, ba't mo hihintayin? Ang dami nyo pang hindi nga natatanong. SunWest, natanong nyo na ba ni Anino? Hindi ko pa nakita yan sa Senado eh. Nandun ata yung mga naunang pag hindi naman natanong. Present, ganun lang. Tapos, SunWest yung Kirante, isang beses lang natanong. Nga, muntik pa, hindi pa maraming ghost project yun dyan eh. Marami atang gustong sabihin, hindi lang niya masabi. Kasi, ang gusto lang magtanong, senador ba ito? Nagkakaintindihan sila ng salita. Kasi pagka ganyan po, talagang mabubuo ang konklusyon ng tao na mukhang ano nga ito? Wala tayong maasahan dito, di ba? Mukhang sinusugan na rin, Nelson, ng Malacanang. Yung punto na yan, kasi mukhang pati ang Malacanang ngayon ay nagsabing may mensahe sila eh. Kay dating Congressman Saldico. Ano sabi? Ang sabi ho ng Malacanang, dapat mas mabuting magpaliwanag ka rito. Pakinggan natin. Ano ang panawagan ng Malacanang para po kay dating Congressman Saldico? Kung nababanggit ng kanyang pangalan, definitely dapat niya po itong sagutin. Dahil kung hindi niya po ito masasagot at iiwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. So, mas mainam po na maipaliwanag niya ang kanyang side. Ayun. Bakit hindi niya sinabi kay House Speaker? Nabanggit din yung pangalan niya eh. Hindi, ang problema ata, hindi na raw siya congressman ngayon. Hindi na raw, di ba nagbitaw na eh. Siko. Oo. Kaya private individual na yata ngayon, hindi kagaya ni dating Speaker Martini, congressman pa, kaya ang imbitasyon daw ay padadaanin kay Speaker Bogie D. Yun pala ang tinutukoy na interparliamentary courtesy. Tama naman yun. Kaya lang kasi ang unang sinabi ni Senador Lacson, hindi nila iimbitahan eh. Oo nga, parang nauna ng ano eh. May nauna na sinabi na hindi pwedeng imbitahan. Tapos siguro na-realize niya, dapat imbitahan natin. Kasi binanggit kahapon yun eh. Kung ayaw ng imbitasyon, wala tayong magagawa. Piniliwanag naman kahapon yun eh. Totoo. Pero malay mo naman, gayaan niya ng ginawa kay Congressman Toby Chanco. Nung inimbitahan willing pala naman palalagang pumunta eh. Yes. Di ba? Hinihintay lang pala imbitasyon. Baka naman ang oras 4:52. Ano yan? 5 p.m. pa mamaya. Kasi gumagalaw-galaw. Akala ko nagmamadali na naman tayo eh, no ha? Sige. Saan tayo napunta? Wala pala ako rito.
Hindi ko maintindihan ibig sabihin. Ayun, Vox Populi tayo. Sige, Vox Populi daw muna tayo, Nelson. Wala rito eh. Ayan. Ayun, oo. Kasi ngayon pinagtatalunan, Nelson, ang ICI ba ay ila-live stream ba yung kanilang hearing? Maraming ang pinagtatalunan niyan. Oo. Tayo una nagsabi niyan, Jen. Yun na nga. Pagka hindi nyo ni-live stream yan, maghihinala ang tao. Diba? Ay, pero sabi naman ng mga pisali sa atin ng ICI, baka hindi pa o hindi na. Ano ha? Hindi daw magandang naka-live stream. Oo daw eh. Yun ang kanila. Well, kayo nga po ang amin tatanungin. Ipasa namin sa inyo. Ito yun eh. Hati ang opinion dito ng taong bayan ukol sa usaping ito. Kayo po ang tatanungin namin, ha? Sang-ayon po ba kayong i-live stream ang pagdinig ng ICI? Ano ba, baka sa mga lolo't lola, Nelson, ano ba sabihin ng live stream? Mapapanood po natin. Ng live. Sa social media. Aha. Ayun, mapapanood nyo po. Gaya nung ginagawa, hearing sa Senado, sa Kamara, ang tawag po doon ay naka-live stream. Maaari sa YouTube o kaya naman ay sa Facebook. Ayun. Yun po ibig sabihin na. Baka sabihin nyo, ano ba yung live stream na yan? Ano, nakakain ba yan? Hindi po. Ayun po. Sang-ayon ka bang i-live stream ang pagdinig ng ICI? Kung ang sagot nyo po ay opo, dapat lang live stream yan, letter A. Kung ang sagot nyo naman po ay, wag na. Ang daming nagmamaniobre. Diba? Meron kasi mga ginagawa dyan na, so pinuputol yung clip. Tapos nagkakaroon ng sariling clickbait. Hindi naman pala talaga yun ang nangyayari sa pagdinig. Pinapalitan. Pinapalitan po nila yung laman. Siguro, pagka magla-live stream na ganyan, maglabas din ng babala. Ha? Ayan, oo. Pagka binago nyo yung content, ayun nga pala, no? tinwist mo sa... Pwede ka makasuhan dyan. Oo, dapat bigyan nyo ng gano'n na babala. Ang nusang araw, pinag-usap-usapan yung sinabing iniabot daw kay Alcantara ni Boying. Secretary Boying yung binasa niya. Oo. Tapos daw, lungkot na lungkot daw si meron namang naglabas na iba, reverse pala yung ginawa na son. Oo, Mula doon sa edited, reverse version, kahit ito ang dating, parang iniabot. Pero yun pala, sa totoo, kinuha at ibinigay doon sa kanyang kasama, hindi pala iniabot. Kasi nga ini-reverse, pero lumalabas ngayon, yun ang mga twist ng video, no? Maraming gumagawa ng ganyan eh. Ito lang kasama natin si Ryan Torquato, magaling ito mag-twist ng video eh, no? Kahit nakikita mo sa iba't ibang lugar, pero parang wala siya. Di ba mga ganun? May mga ganun eh. Tapos, ang malungkot nga son, maraming napapaniwala. Oo. Di ba? Akala talaga nila ay kinuha o kaya iniabot ni Secretary Boying yung papel na binasa. Yun naman ang ni Alcantara. kagandahan. Yun naman ang kagandahan ng ila-live stream mo, Jen, ha? Ayun, mapapanood mo ng Mapapanood buo, ng tao eh. At ano man ang lumabas na disinformation, masasabi mo na, hindi, ito po yung nangyari, naka-live stream tayo. Yan, Yun na naman ang Yun naman ang bentaha. advantage, no? Mas maraming nakakaalam kung ano talagang totoong nangyari. Alam mo kasi Jen, halimbawa, hindi naka-live stream. Mas madaling gumawa ng kwento. Bagay, Ako, nung pumunta dyan si ganito, ganyan. Ang ginawa pala, pinaganto-ganto lang. Sa social media kasi, palasak yung 3-second rule eh. Oh! Di ba? Yung 3 yun bang nanonood siya? 3 seconds lang. Tapos mahaba na yung kanyang titirado na ngayon ng keyboard warrior. Lalo na dyan kung babanatan niya nung matandang kolumnista. Sabi niya, ganito po nangyari dyan. Nako, may dalang mali-maleta nung pumunta dyan. May sarili po ako, sariling impormasyon ako. May bata po ako sa loob yan. Mapagkakatiwala ang source niya. Sino yung miyembro ng ICI na dyan? Tama. Humihingi daw ng 3 bilyon. Naku, disgrasya. Yari yung ICI. So, may bentahe. Oo. May advantage pala, tsaka yung naka-live o ano pa man. Kayo po ang aming tinatanong, ha? A, dapat po naka-live. B, wag na po.